Julian's POV. Pagkatating namin ng ospital, diretso na kami ng emergency kung saan kaagad ginagamot si Carson. Nabutan namin si Mami Juliana, Daddy Cairo at Demetrio na matyagang naghihintay sa labas. Kaagad ako lumapit sa umiiyak na si Mommy at yumakap. Ramdam ko kay Mommy ang matinding paghihinagpis dahil sa nangyari sa kapatid ko. Namamagana din ang mga mata nito, palatandaan na kanina pa to umiiyak. Julian, ang kapatid mo. Hindi ko matatanggap kung sakaling may masamang mangyari sa kanya. Wika nito habang lumuluha. Hindi naman ako nakaimik. Masama din ang loob ko at ipokrita ako kung sasabihin ko kay Mommy na huminahon siya. Ilang minuto din kami magkayakap ni Mommy at parehong umiiyak na maramdaman ko ang pananahimik nito. Bumigat din ito at bago ko siya nabitawan, kaagad namang napalapit sa amin si Daddy. Puno ng pag-aalala ang boses nito habang binabanggit ang pangalan ni Mommy. Bella, ano bang nangyari sa'yo? Doktor! Tumawag kayo ng doktor! Tarantang wika ni Daddy. Si Uncle Clarence na mismong tumawag ng doktor. Hindi ko na nga namalayan ang presensya nila. Simula noong dumating kami ng ospital, si Vanessa naman ay tahimik lang sa isang tabi habang matyaga din naghihintay ng balita mula sa mga doktor na gumagamot kay Carson. Hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Para akong robot na naging sunod-sunuran hanggang sa pati si Mommy pinasok na rin sa loob ng emergency room. Kaagad tong inasikaso ng mga doktor at nilapatan ng paunang lunas. Masyado daw overfatigue si Mommy kaya kailangan niya ng pahinga. Walang malay itong nilabas ng emergency room at diniretso sa isang private room na kaagad na kinuha ni Daddy. Naiwan naman kami ni Demetrio. Matyagang naghihintay ang paglabas ng doktor na gumagamot kay Carson. Nagpaalam din kasi sila Vanessa at Uncle Clarence na lalabas na muna para bumili ng makakain. Pakaramdam ko, ito na yata ang pinakamahabang oras ng buhay ko. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay isang nakakabagot na pangyayari sa buhay ko. Puno ng takot ang nararamdaman ko ngayon dahil sa kalagayan ng nag-iisa kong kapatid. Love, alam ko masakit para sa iyong nangyari kay Carson. Pero magpakatatag ka, hindi pwedeng maging mahina ka din. Ngayon ka lubos kailangan ng pamilya mo, lalo na ni Mommy. Narinig ko ang wika ni Demetrio. Hindi ko naman maiwasan na mapasandal sa dibdib niya. Patuloy lang sa pagdaloy ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko ba talaga lahat ng ito. Mahal ko si Carson at hindi ko matanggap kung sakaling mawala siya sa amin. Umiiyak ang bigkas. Kaagad ko namang naramdaman ang paghaplos nito sa likod ko. Hindi mawawala sa inyo si Carson. Ginagamot na siya ng mga doktor ngayon at alam kong lumalaban siya. Huminahon ka dahil hindi din siguro gugustuhin ni Carson na nakikita kang nagdurusa dahil sa kanya. Malambing na sambit ni Demetrio. Hinalikan pa ako nito sa aking noo at mahigpit na niyakap. Lalo naman ako napahagulhol sa pag-iyak. Pinipilit naman ako magpakahinahon pero sa tuwing naiisip kong kondisyon ni Carson, bumibigat ang kalooban ko. Hindi ko kayang magpakahinahon lalo na't patuloy pa rin siyang ginagamot ng mga doktor. Demetrio, bakit ang tagal ng mga doktor? Masama ba talagang tama ni Carson? Tanong ko sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago to sumagot. Bumangga siya sa kasalubong na bus at wasak ang unahang bahagi ng kotse niya. Ipagdasal natin ang kaligtasan niya, Julian. Sagot nito. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak. Natigil lang ako nang mapansin kong paglabas ng isa sa mga doktor na gumagamot kay Carson. Kaagad ako napatay at sinalubong to. Dok, kamustang kapatid ko? Kaagad kong tanong pagkalapit sa kanya. Tinanong pa ako kung kaano-ano ko daw ba ang pasyente at sinabi ko namang kapatid ako. Kaagad naman itong napatango. Critical ang kondisyon ng kapatid mo at kailangan niya pang obserbahan sa loob ng 24 oras. Masyadong maraming dugong nawala sa kanya at napinsala din ang dalawa niyang paa dahil sa aksidente. Sagot nito sa akin. Mahigpit naman akong napahawa kay Demetrio para umamot ng kahit konting lakas. Ano pong ibig niyo sabihin? Kinakabahan kong tanong. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na baka hindi na makalakad ang kapatid mo. Durog ang mga buto niya sa binti hanggang sa kanyang mga paa, kaya kailangan ng masinsinang obserbasyon kung makakalakad pa ba siya ulit or hindi na. Sagot nito. Lalo naguunahan sa pagpatakang luha sa aking mga mata, hindi ko ma-imagine kung anong buhay ang naghihintay sa kapatid ko. Ang kapatid kong puno ng pangarap ay sa isang iglap lang ay nasirang buhay dahil sa isang aksidente at kasalanan to ng Valerie na yon. Sa isiping iyon, kaagad na binalot ng galit ang puso ko. Hindi sana na-aksidente si Carson kung sumipot lang sa kasal nila si Valerie. Hindi sana ito mangyayari.
Kagad nilipat sa ICU si Carson para obserbahan. Durog na durog ang puso ko habang pinagmamasdan ang nakakaawa nitong kondisyon. Ang dating matikas na si Carson ay parang isang lantang gulay na nakahiga sa hospital bed. Maraming mga aparatong nakakabit dito sa buong katawan. Sobrang putla niya din at bakas sa mukha nitong paghihirap. Marami din itong benda, lalo na sa ibabang parte ng kanyang katawan. Malakas si Carson, kaya niyang labanan tong lahat. Manalig lang tayo sa may kapal dahil walang imposible sa kanya, love. Narinig kong muling sambit ni Demetrio. Dahan-dahan naman akong tumango. Julian's POV. Pagkatapos kong makita ang kondisyon ni Carson, kaagad kong pinuntahan sila mommy at daddy. Naabutan namin na tulog pa si mommy, kaya kay daddy ko nalang sinabi kung ano ang napag-usapan namin ng doktor. Isang malakas na buntong hininga ang naging reaksyon ni daddy, pero nakikita ko sa mga mata nito ang sobrang lungkot. Magiging maayos din ang lahat. Sagot nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay mommy. Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa buong paligid bago namin narinig ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Si Demetrio na ang tumayo para pagbuksan iyon at kaagad na tumambad sa amin ang magkamukha na sila Logan at Luther. Mga katriplets ni Carmina na anak nila Tita Celeste at Tito Lord. Kaagad nila kaming binati bago binanggit ko anong pakay nila. Tito, good evening po. Kami na po munang bahala dito para makapagpahinga na muna kayo. Si Luther na ang unang nagsalita. Kahit naman halos magkamukha silang dalawa, kilalang kilala pa rin namin sila. Siguro dahil sa kanilang personality at gupit ng buhok, mas matangkad din si Luther ng konti kumpara kay Logan. Maraming salamat sa inyong mga iho at dumating kayo. Pasensya na kayo kung naabala namin kayo ha. Sagot naman ni Daddy. Kagad namang napailing si Logan. Wala pong problema tito, pamilya po tayo at walang ibang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din naman. Kami na po munang bahala dito para makapagpahinga na rin kayo. Wika ni Logan. Sinulyapan pa ako nito sabay ngiti. Napabaling naman ang tingin ni Daddy sa akin. Julian, since nandito na mga pinsan mo, umuwi na muna kayo para makapagpahinga. Ihintayin ko lang na magising ang mommy nyo tapos susunod na rin kami. Wika ni Daddy. Kagad naman akong umiling. No dad, hindi po ako aalis dito hanggat hindi nagigising si Carson. Sagot ko. Kagad naman sumeryosong mukha ni Daddy sabay iling. Hindi pwedeng iniisip mo. Masyado na nakakapagod sa iyong araw na to. At kailangan mo din ng pahinga. Huwag mong hayaan na matulad ka sa mommy mo na basta na lang nahimatay. Dahil sa pagod at stress. Umuwi na muna kayo at bumalik na lang kayo kapag ayos ng lahat. Seryoso namang sagot nito. Kagad naman ako napatingin kay Demetrio at tanging pagtangulang naman ang naging sagot nito. Don't worry Insan, kami na munang bahala kay Pinsan Carson. Pwede nyo kami tawagan anytime kung gusto nyo makibalita sa kondisyon niya. Sa ngayon, kailangan niya na munang umuwi para makapagpahinga. Huwag mo masyadong abusuhin ang sarili mo dahil baka ikaw naman ang magkasakit. Wika naman ni Luther sa akin. Labag man sa kalooban, pumayag na lang din ako. Tama naman sila mas mahirap kung pati ako'y magkakasakit. Dadagdag pa ako sa suliranin ng pamilya. Bago kami umuwi, muli kong sinilip si Carson sa ICU. Tinawagan ko din sila grandma na sila na munang bahala kay baby Russell. Hindi naman sila mahihirapan sa pag-aalaga dahil kasama naman ito ang kanyang yaya. Diretso kami ni Demetrio sa bahay. Kahit na masama ang loob ko, pinilit ko pa rin kumilos ng normal. Ayaw ko din naman maging unfair sa asawa ko. Alam kong gumagawa din ito ng paraan para maibsan ang lungkot na nararanasan ko. Kumain lang kami at diretso na kami sa aming kwarto para matulog. Dahil sa sobrang pagod sa maghapong stress at sama ng loob, kagad din naman ako nakatulog habang nakaunang sa bisig ni Demetrio. Nagising ako kinabukasan na mataas ng sikat ng araw. Halos alas 10 na ng umaga kaya dali-dali akong bumangon. Wala na si Demetrio sa tabi ko kaya kaagad kong hinagilap ang aking cellphone. Tinawagan ng pinsan ko si Logan at kaagad naman itong sumagot. Anong balita sa kapatid ko? Tanong sa kanya. Huwag ka mag-alala, tinatanggap ng katawan ni Carson ang lahat ng mga gamot na ibinibigay sa kanya. Ayon sa kanyang doktor, magandang senyalis daw yun sa kanyang pagaling. Hinihintay na lang na magising siya at ililipat din kaagad ng private room. Sagot nito, kaagad naman ako nabuhayan ng loob. Ano man ang maging kondisyon ni Carson ngayon, ang importante ligtas siya. Ang balita ng pinsan kong si Logan ay malaking bagay sa akin dahil kahit papaano naibsan ang pag-alala na nararamdaman ng puso ko. Mabilis akong nagligpit ng kama bago nagmamadaling pumasok ng banyo. Maliligo lang ako para ready na ulit ako pagpunta ng hospital. Gusto kong nasa tabi ako ng kapatid ko bago siya magising. Madali ang ligo lang naman ang ginawa ko at kaagad na nagbihis.
Kasalukuyan ko pinapatuyo ang buhok ko nang pumasok si Demetrio sa loob ng kwarto. Puno ng pagtataka ang kanyang muka habang nakatitig sa akin. Gising ka na pala, nakabihis ka yata. Aalis na ba tayo? Tanong nito. Kaagad naman akong tumango. Pupunta ako ng hospital, sagot ko. Saglit itong hindi nakaimik bago dahan-dahan na lumapit sa akin. Tumawag si Ella. Hinahanap daw tayo ni Baby Russell. Pwede bang puntahan na muna natin ang bata sa mansyon bago tayo pumunta ng hospital? Malumanin itong tanong. Saglit ako natigilan at kaagad na bumaha ang guilt sa puso ko. Sa sobrang pag-aalala na nararamdaman ko para sa kapatid ko, saglit ko nakalimutan ng tungkol kay Baby Russell. Okay, pupuntahan na muna natin siya. Pasensya ka na Demetrio sa sobrang dami ng gumugulo sa isipan ko. Nawala sa isip kong tungkol kay Baby Russell. Sagot ko naman, nakangiti naman tong tumango. Ayos lang, naintindihan kita. Kung tapos ka na, sumama ka na sa akin sa dining area. Kain na muna tayo bago tayo aalis. Sagot nito sa akin. Tumango ako at hawak kamay kaming lumabas ng aming kwarto. Mabilis na lumipas ang oras. Kasalukuyan kaming nasa mansyon nang tumawag si Luther sa akin at binalita nitong gising na daw si Carson. Halos maiyak naman ako sa sobrang tuwa. Kaagad kong binalita kina grandma at grandpa ang tungkol sa kondisyon ni Carson at pati sila'y para din ng nabunutan ng tinik sa dibdib. Sila pa mismo nagsabi sa amin ni Demetrio na iiwan na muna si Baby Russell sa kanila at puntahan na daw muna namin ang kapatid ko. Kaagad naman kaming tumalima ni Demetrio. Kasama si Demetrio, mabilis kaming nakarating ng hospital. Excited ako naglakad patungo sa kwarto kung saan nakakonfine ang kapatid ko si Carson. Ngayong gising na siya, umaasa ako na sana tuloy-tuloy ng kanyang pagaling. Malapit na kami sa kwarto na sa hallway palang kaagad kong natanaw ang bulto ni Mommy Juliana. Tahimik itong nakaupo sa isang mahabang upuan habang umiiyak. Dumobli tuloy ang hakbang ko para malapitan kaagad to. Mi, bakit nandito ka? Akala ko ba gising na si Carson? Kaagad kong tanong pagkalapit sa kanya. Isang malungkot na titig ang binigay nito sa akin bago dahan-dahan na tumango. Oo, gising na siya. Gising ng kapatid mo. Puntahan mo na siya. Malungkot nitong bigkas. Kaagad naman kami nagkatinginan ni Demetrio. Hindi ganitong inasahan kong reaksyon mula kay Mommy. Bakit parang ang lungkot niya pa rin? Sige po, pasok na muna kami sa loob. Mi, gusto ko na po talagang makita ang kondisyon ni Carson. Nakangiti kong sagot at si Demetrio na mismong pumihit ng seradura. Pagkabukas ng pintuan, kaagad na akong pumasok sa loob. Matamis ang ngiting nakaguhit sa labi ko habang nililibot ang tingin sa paligid. Tanging si Daddy lang ang napansin ko at nakaupo ito sa upuan na nasa gilid ng higaan ng kapatid ko. Nagmamadali naman akong lumapit. Carson bro, kamusta ka na? Kaagad kong bigkas. Sabay pa silang napalingon ni Daddy sa akin kaya nagmamadali akong lumapit. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin kong blankong tingin ay pinupukol sa akin ni Carson. Although napansin ko nang bumalik na sa dating kulay nito pero bakas pa rin sa katawan niya ang aksidenteng natamo, lalo na sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito? Dapat hindi niyo na ako hinayaan pang mabuhay. Wala rin namang saysay ang lahat ng ito, di ba? Salitang lumabas sa bibig ni Carson na dumurog sa puso ko. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako kay Daddy at kaagad naman tong umiling. Bro, Carson, ano bang sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Tanong ko. Napansin ko pag-ismid nito bago sumagot. Sa palagay mo, may panahon pa akong magbiro. Julian, look at me. Iniwan na nga ako ng babaeng pinakamamahal ko. Naging inutil pa ako. Sinong gaganahan sa ganitong klaseng buhay? Puno ng pait ang boses na bigkas nito. Natamemi naman ako. Magkahalong damdamin na kaagad na bumalot sa puso ko. Awa at pag-aalala para sa nag-iisa kong kapatid. Kung ganun, alam na niyang kondisyon niya. Alam niya na may tendency na tuluyan siyang malumpo. Leave me alone. Kung talagang nag-aalala kayo sa kondisyon ko, hayaan niyo ako mamatay. Salitang lumabas sa bibig nito na nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Pasimple ko naman yung pinunasan dahil ayaw kong iparamdam sa kanya na naaawa ako sa kanyang kondisyon. Baka kasi lalo itong maging self-pity. Ano ba yung pinagsasabi mo bro? Ano na naman ang nangyari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan na. Huwag mo sabihin ng mga katagang yan dahil nasasaktan kami. Kung ano man ang problema natin ngayong araw, darating at darating din ang oras na masusolusyonan natin yan. Nakalimutan mo na ba? Habang may buhay ay may pag-asa, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa sa sarili mo. Sagot ko naman at mga haplusin ko sanang noon ito, pero kaagad tong umiwas. Matalim ang mga matang tinitigan ako nito. Pag-asa? Wala na akong pag-asa, Julian. Inutil na ako at habang buhay na ako magiging pabigat sa inyo.
Bakas ang galit sa boses na sagot nito. Hindi ko na napigilan pang paghagulhol ko ng iyak. Hindi ko inaasahan na maririnig ko sa mismong bibig niya ang mga katagang iyon. Ang dating malambing at mabait na Carson ay biglang naglaho sa isang iglap lang. Ang inaasahan na masayang araw ng kanyang buhay ay nauwi sa disaster. Ano ka ba? Hindi mo kami kaaway para magalit ka sa amin. Kapatid kita at mahal na mahal kita. Siguro naguguluhan ka lang sa mga nangyari. Magpagaling ka at hayaan mo kaming alagaan ka. Sagot ko. Hindi naman to nakasagot. May ilang butil ng luhang lumabas sa gilid ng mga mata nito sabay pikit. Naiintindihan ko naman broken-hearted siya at napagdaanan ko rin yun. Walang ibang nakakaintindi sa kapatid ko kung hindi kami lang kaya kahit nasusungitan niya ako. Hindi ako magagalit sa kanya dahil pilit niya rin akong inintindi noong mga sandaling kailangan ko ng karamay. Mas matindi ang pinagdadaanan ni Carson ngayon kumpara sa napagdaanan ko noon. Kaya willing akong tulungan ito para muling makabangon. Mabilis na lumipas ang araw, masasabi ko na malaki ang pinagbago ng ugali ni Carson simula nung na-aksidente ito. Naging bugnutin to at halos ayaw kaming kausapin. Mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat pero hindi siya makatayo dahil malaking bahagi ng buto sa kanyang binti. Ang napuruhan dahil sa aksidente. Nakalabas kami ng hospital na naka-wheelchair ito. Masakit sa aming lahat na makita ito sa mahirap na sitwasyon pero wala kaming magagawa. Kung hindi ang magdasal na sana'y maging maayos ang lahat. Hindi naging cooperative si Carson na talagang pinapakita nito sa amin na wala na itong ganang magpatuloy sa buhay. Naging tahimik ito at mas gugustuhin niya pang magkulong sa kanyang kwarto. Kaunting pagkakamali ng mga kasambahay, lagi itong nakasigaw. Iniintindi na lang namin dahil alam na alam namin ang kanyang pinagdadaanan. Katulad na lang ngayon, nagpasya akong dalawin ito pagkaalis ni Demetrio para pumasok sa office. Naabutan ko to sa kanyang kwarto na binubulyawan ng isa sa mga kasambahay. Idiot! Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na dagdagan mo ng asin ng pagkain na yan? Matabang at bakit bang tanga-tanga mo? Paket pa lang ako ng hagdan na marinig kong galit na pagsigaw ni Carson. Para itong may kaaway na ewan. Napabilis tuloy ang paghakbang ko at naabutan ko to sa kwarto na nakakalat ang pagkain sa sahig. Para ding dinaanan ng bagyo ang kanyang kwarto. Get lost! Angil pa nito na mangiyak-ngiyak ang kasambahay. Kagad naman ako napalapit para sawayin to. Carson, ano ba? Pwede mo namang idaan sa mahinahon na usapan. Kapag may gusto ka, hindi mo kailangang manigaw. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan Wika ko't kagad na sanenyasan ang mangiyak-iyak na kasambahay na lumabas na muna. Mamaya ko na lang ipapalinis ang kwarto nito kapag mahinahon na to. Mahirap paamuhin ang taong biglang nawala ng direksyon sa buhay. Ano kailangan mo? Hindi ka ba nagsasawang makita ako sa ganitong sitwasyon? Ako naman ang pinagbuntunan nito ng init ng ulo. Malakas naman ako na pabuntong hininga. Wala na talaga itong pinipiling taong pwedeng awayin. Kapag dinadalaw ito ng iba pa naming mga pinsan, halos ayaw nitong harapin. Laging salubong ang kilay nito at never ko na itong nakitang ngumiti. Carson, huwag naman ganyan. Hindi mo kami kaaway dito sa bahay. Nakausap namin ng doktor mo at sinabi niya sa amin na may tsansa ka pa raw na makalakad basta tulungan mo lang ang sarili mo. Wika ko. Ni hindi man lang ito nagpakita ng reaksyon sa sinabi ko. Parang wala lang sa kanyang hatid kong balita kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding lungkot. Huwag niyo na akong bigyan ng false hope dahil alam kong hindi mangyayari yan. Habang buhay na ako magiging inutil at kahit na ano pang gawin ninyo, hindi na ako babalik sa dati. Malamig na sagot nito. Kagad naman akong umiling. Hindi ka namin susukuan dahil bahagi ka ng pamilya na to. Kailangan mo lang tulungan ang sarili mo na makakalakad ulit. Hihintay lang natin ang go signal ng doktor para muli kang sasailalim sa operasyon. Sana naman maging cooperative ka, Carson. Seryoso kong wika sa kanya, kaagad naman tong umiling. No, hindi ako papayag. Hayaan niyo na lang ako. Masyado na akong maraming hirap na napagdaanan at ayaw ko nang dagdagan pa ang sugat sa katawan ko. Total, wala na din namang saysay ang lahat. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa gumaling. Seryoso nitong sagot. Hanggang ngayon pa ba, hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Carson, wake up! Hindi ka mahal ng babaeng yun. Nagpaimbestiga kami ni Demetrio at alam mo ba kung bakit hindi sumipot ang babaeng yun sa kasal ninyo? Binalikan lang naman niya ang kanyang ex-boyfriend at masaya na silang nagsasama ngayon. Hindi ko na napigilan pang bigkas. Actually, wala na sana kung balak pang sabihin sa kanyang tungkol dito. Pero since na matigas ang ulo niya, mas mabuti pang harapin niyang tunay na hamon ng buhay. Para naman wag na siyang umasa pa na muling bumalik sa kanyang Valerie na yon.
Or kahit na magtangka pang bumalik ang babaeng yon, kami na mismong haharang. Good for her. Good for her. Malungkot na sagot nito. Hindi nakaligtas sa paningin kong pamumula ng mga mata nito, palatandaan na nagpipigil ito sa pag-iyak. Kaya parang gusto kong pagsisihan na binanggit ko pa sa kanya ang tungkol sa babaeng mahal niya. Move on, Carson. Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Palagi mong tandaan na nandito lang kami ng pamilya mo, na handang umalalay sa'yo sa lahat ng oras. Sagot ko. Blankong ekspresyon ng mukha na tinitigan lang ako nito. Pwede bang iwan mo na muna ako? Gusto ko mapag-isa. Sagot nito, umiling naman ako. No. Napag-usapan na namin nila Mommy at Daddy na pansamantala ka na muna namin ikukuha ng personal na tagapag-alaga. Lahat ng mga kasambahin natin, takot nang pumasok dito sa loob ng kwarto mo dahil sinisigawan mo. Sa ngayon wala kaming choice kung hindi kuha ka ng personal nurse mo na mag-aalaga sa'yo buong araw at gabi. Wika ako. Kagad namang nagsalubong ang kilay nito dahil sa sinabi ko. No, hindi niyo pwedeng gawin sa akin yan at wala kayong karapatan na panghimasukan ng privacy ko. Galit na namang sagot nito. Hindi naman ako nagpatinag. Unti-unti na ako nasasanay sa ugali niya kaya walang dapat ni kabahala. Isa pa, wala naman siyang magagawa kapag ginusto namin. Kung ayaw mong panghimasukan namin ang buhay mo, tulungan mo sarili mong gumaling, Carson. Huwag kang magkulong sa 4 na sulok ng kwartong ito at asikasuhin mo sarili mo. Naiinis ko namang sagot sa kanya. Oo, nandoon na ako. Nakakaawa siya pero kung ganito rin ang katigas ng ulo niya, wala akong choice kung hindi patulan siya. Para naman maramdaman niya na may pakialam kami sa buhay niya. Ilang araw din ang matulin na lumipas. Nasunod din ang gusto namin na ikuha si Carson ng sarili niyang tagapag-alaga pero hindi nagtatagal ang 1 linggo at nagre-resign din kaagad. Kahit na doblihin pa namin ang sahod, wala talaga eh. Hindi daw talaga nila kaya. Ang matinding dahilan, hindi nila kayang i-handle ang masamang ugali ng kapatid ko. Basta na lang daw itong naninigaw ng walang dahilan at nambabato kapag hindi nasusunod ang gusto.